Hello guys! For today's video, samahan nyo kaming i-explore ang tinagurian ngayon na Mala New Zealand vibes na dito lang yan matatagpuan sa Bukidnon. So ito yung tinatawag nila na communal ranch. So isa ito sa mga pinakasikat na tourist spots ngayon. So let's go! So andito na pala kami sa Hingoog City. So galing kami ng Butuan City at nakarating kami dito ng 6 AM. So nagbiyahe kami mga 5 AM. Pag nagra-rides kami papuntang City or Bukidnon, dito kami nag-stop over para magpagas at dito na rin kami magkakape sa Hingoog City. So magpagas muna tayo para hindi tayo maubusan ng gas. Pagkatapos namin magpagas, pupunta muna kami dito malapit sa kanilang boulevard dito sa Hingoog para magkapi at para mainita na rin ang aming tiyan dahil hindi pa kami nakapag-almusal. At dahil tapos na kaming magkapi, so tara na ulit. At ayan, nandito na kami sa Cagayan. Mag-almusal muna kami dahil gutom na kami. So ayan po ang aming almusal at dito kami kadalasan nag-aalmusal kapag nagra-rides kami papuntang CDO. So ayan po ang aming almusal. Kain muna tayo. Pagkatapos namin mag-almusal sa Cagayan, ayan, didiretso na naman tayo dahil mahaba-haba pa ang aming babiyahiin. Sa wakas, nakarating na tayo sa Bukidnon pero hindi pa ito ang ating destination dahil medyo malayo-layo pa dito ang communal ranch. Kaya ayan, buti na lang at hindi maulan ngayon. Napakaganda ng weather, mainit siya. So thank you Lord. At may nadaanan kaming napakaraming baka, as in nakaka-amaze silang tingnan. Sobrang dami at halos mga white ang kanilang kulay. So huminto talaga kami para mag-video. Kumakain lang sila dyan. At ayan, ang gagandang tingnan. Nakakatuwa lang silang tingnan. Andito na kami sa tinatawag nila na bitukan ng manok dahil ang kalsada dito is paliko-liko at makikita mo yung mga dinadaanan mo. So, isa ito sa mga sikat dito sa Bukidnon, yung kalsada nila na overlooking. Makita mo yung nasa ibaba. So, kapag maulan, careful lang talaga dahil madulas ang kalsada kapag maulan. So, ayan, careful lang tayo, dahan-dahan lang.
From Cagayan to Bukidnon, ang biyahe namin is parang 3 oras lang siya. So, andito na kami sa Municipality of Impasugong. So, isa sa mga palatandaan din is yung tourism nila, yung red na building na yan. So, isa din ito sa mga tourist spots nila dahil may mga native statues sila at yung mga nagbiyahe huminto talaga dito or hihinto talaga sila dito para mag picture taking at may mga signage din. At kung hindi mo talaga kabisado yung lugar, pwede kang magtanong sa mga locals or sa mga nagtitinda dito o di kaya sa mga dito sa mga driver dahil ayan, bus stop ito at kapag galing ka ng CDO pa left side ka lang, dalawa kasi yung kalsada at para hindi ka malito, so magtanong ka lang kung saan yung papuntang communal ranch at ituturo din naman nila. So ayan, tara na. Papuntang communal ranch, makakadaan ka muna nitong napakagandang view. So ito yung tinatawag nila na Lovers Lane View Deck. So libre lang dito, walang bayad dahil nasa gilid lang siya ng kalsada at pwede kang mag picture at ayan, sobrang ganda talaga as in. So isa din ito sa mga sikat dito na tourist destinations nila, yung nila Lovers Lane View Deck. So ayan, napakaganda talaga ng view as in, nakaka-amaze. At hindi lang din ito yung nila, yung tourist destinations talaga nila. Marami pa talagang madadaanan mo kagaya ng mga swimming pool. So, worth it talaga ang napakahabang biyahe dahil hindi lang iisang view ang makita mo kundi marami. So, ayan, dahil picture taking is life at dahil napakahaba ng ating biyahe, kaya hindi pwedeng hindi tayo mag picture, one to sawa talagang picture. So, pagkatapos mag picture, kaya ayan, magbiyahe na naman tayo ulit. So, hello there. At finally, nakarating na din kami. So, hindi pa ito yung communal ranch. So, ito yung sa gilid ng kalsada na bago ka makapasok ng communal ranch, magbayad ka muna ng 40 pesos per head. So, ayan. Pagkatapos nyong magbayad, pwede na kayong pumasok dyan sa crossing at kung nag-commute kayo, may mga naman dito, mga namamasahero or namamasada, yung mga motor, magpahatid lang kayo at magbayad. At dahil nakamotor kami, so pumasok kami at kung kaya naman ng motor nyo na ipasok dito or yung mga sasakyan na pwedeng ipasok dito sa sa rough road, so okay lang, carry lang. So ayan, nagmotor kami. So ito yung daan nila, rough road siya, hindi siya So yan ang kalsada nila papasok sa communal ranch.
Punta pa lang dito, marami na kayong makikitang magandang view dahil napaka-overlooking nito at pwede kayong huminto at mag-picture-picture. So, ayan, as in, napaka-worth it talaga yung binahe namin. At malapit na tayo at kailangan nating ipakita yung ticket natin na binayaran natin doon kanina. So, i-check lang yan ni Kuya. Ayan. Thank you. At ayan, pababa na tayo. So, sobrang lapit na natin. At ayan, sobrang ganda ng view ang makita mo dito. At pwede kang huminto dito. Yung iba, ayan, yung mga sasakyan, huminto sila dyan para mag-picture taking. Pero kami, dumiretso lang kami dahil medyo ano na siya, parang uulan na siya. Kala ko pa naman malapit na tayo kapag ano doon na tayo galing sa may entrance. So medyo ano pa pala siya, medyo malayo pero hindi naman siya gaano kalayo. Nagdahan-dahan lang talaga kami kasi nga ano siya pababa at yung sa gilid mo is pangpang, so kailangan talagang dahan-dahan lang pero hindi naman siya nakakalula. At sa wakas, nakarating na rin tayo dito sa communal ranch. So ayan, pababa lang tayo ng kaunti dahil doon tayo sa baba magpa-park. Ayan, doon natin iiwan ang ating mga motor or mga sasakyan. So ayan, pababa lang tayo at pababa pa lang as in nakita ko na kung gaano kaganda ang view, kung gaano ka-relaxing, para kang nasa ibang bansa. At ayan ang makikita mo kapag andito ka sa parking area. So yan ang kabuuan ng ranch. So yung maliliit na yan, yung mga tao nagpicture-picture. So pasok tayo. Nakaka-amaze talaga ang view dito. Para ka talagang nasa ibang bansa. Napaka-relaxing. At masasabi mo na lang talaga na worth it ang napakahabang biyahe nyo kapag ganito naman kaganda ang makikita mong view. So ayan, tingnan nyo. At may lake pa sila dito na napakagandang tingnan sa picture background. So ayan.
Kahit medyo maulan ang panahon, hindi talaga kami nagpatinag. Patuloy lang talaga kami sa pag-picture-picture, sa pag-ikot-ikot, sa paglibot-libot dahil sobrang nakakamangha ang tanawin nila dito. So ayan. Doon nga sa haunted house do. Paput na kami doon sa taas kasi may ano sila doon, may canteen at dito na kami mag lunch. At pwede rin naman kayong magbaon, magdala ng pagkain at pwede kayong kumain sa kanilang canteen. So ang mga prices ng pagkain nila doon is napaka affordable lang at napaka worth it, napaka sulit kapag dyan kakain, makikita mo ang view sa ibaba. Yan ang mga in-order naming pagkain dahil yan na lang ang natira dahil maraming kumakain dito. May horseback riding din sila dito na 250 pesos per head at ilibot nila kayo sa buong ranch. At kapag ayaw nyo naman or medyo namahalan kayo sa 250 pesos per head, pwede naman kayong mag-picture-picture kasama yung horse at magbayad lang kayo ng 50 pesos per head. Pagkatapos namin kumain dito, mag-relax at tumambay kaya uwian na naman. So ang ginawa lang talaga namin is balikan lang Butuan to Bukidnon at Bukidnon to Butuan. So pamaol is real talaga at worth it naman yung sakit ng katawan nyo kung ganito naman kaganda at ka-perfect ang mga picture, ang resulta ng picture nyo. So ayan. So worth it lang talaga ang pagpunta nyo dito, a must visit talaga siya at marami pang tourist destinations dito sa Bukidnon. Thank you for watching!